Thank you, Brother Josh, sa pag-aawitan. Muli, magandang hapon sa ating lahat na nandito. Tayo po ay magtutuloy sa ating pong pinag-aralang libro sa kaninang umaga. So, before po tayo mag-aral muli, tayo po muna ay manalangin. Let's pray, Lord. We thank you again sa katapatan niyo po sa iglesyang ito. We thank you, Lord, sa mga inawit namin, kung saan nakita namin ang inyong pong kadakilaan, ang dakilang sakripisyo ng Panginoong Hesus na tunay nga na kung wala siya, hindi kami makakalapit sa inyong trono. And indeed, Lord, we owe all things to your mercy. Kaya naman sa hapong ito, as we come before you, as we study your words, help us, Lord, na mas ma-amaze pa kami, mas makita namin yung ganda mo, yung glory mo. At hindi lang ito basta namin makita, kung hindi ito'y magkaroon ng aplikasyon sa aming mga buhay. Matransform nito yung aming mga makasalanang puso at isip, at dalhin kami nito sa pagsunod sa iyo ng may kagalakan at ng may kababaan. Lord, we pray na samahan kami ng inyong banal na Espiritu, dahil without the Holy Spirit, wala kaming mauunawaan sa inyong mga salita. Kaya nagtitiwala lang kami sa iyo, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang pagpapatuloy ng aming pag-aaral sa hapong ito. Ito'y aking samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli, buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verses 44 to 46. So, allow me to read it once again. Basahin ko po sa ating sariling wika. Sabi dito, verse 44, Matthew chapter 13, verse 44, ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Verse 45, gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magandang perlas, at nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Pagpalain po muli ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Again, yung parables ay itong mga talinhagang ito ay kwento na hango sa pang-araw-araw na karanasan o pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ng mga tao sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat ito'y pang-araw-araw na buhay, karanasan, again, meron itong maganda at napakamahalagang leksyon na tinuturo. And itong ating nang binasa na parables, dalawa sila. Kaya ang tawag ng mga Bible scholars dito ay twin parables. So kaya nga sabi ko, makakabasa ka ng parable ng isahan, and then like this, dalawahan, and then yung sinabi ko kanina na pwede rin na yung parables that come in threes, like prodigal son, lost sheep, and coin. So kanina, nakita natin itong parables na kung saan patungkol sa unang parable na nakita natin is sa verse 44, na yung patungkol sa hidden treasure. Nakita natin ang isang lalaki na natagpuan niya yung kayamanan sa isang field. And ang ginawa niya, nung nakita niya yon, ay binenta niya lahat ng ari-arian na meron siya, o lahat ng kaya niyang ibenta just to purchase yung lupa na mayroong kayamanan. And katulad din nung sa isang pang parable, yung sa parable of the merchant. Nakita natin doon na itong merchant na ito ay naghahanap ng fine pearls, and nung nakita niya yung isang napakagandang, yung precious pearl na yon, kagaya nung ginawa nung unang nakakita ng treasure sa field, binenta niya rin yung meron siya para lamang mabili yung precious pearl na yon. And then, sabi ko, itong passage na ito, itong parables na ito, ay tinuturo ng Panginoong Hesus. At ito'y patungkol, walang iba kung hindi sa kaligtasan. Or, gaya ng sinabi natin kanina, sabi diyan sa verse 44, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. So, ibig sabihin,
ito'y patungkol sa kingdom ng Panginoon. So, may mga maling interpretation dito, hindi ko nabanggit kanina. Pag sinabing like, treasure hidden in the field, pag sinabing the parable or the kingdom of heaven is like the treasure hidden in the field, hindi dito tinutukoy yung kasunod na noun. Halimbawa, like, tao. Hindi lang yon. Ang tinutukoy doon na katulad ng kingdom is yung buong istorya. Yung pinakang pinupunto ng parable na yon. Then another misinterpretation ng parables na ito, sinabi ko nga kanina, iniisip ng madami na yung treasures dito na tinutukoy ay tayo, ng mga tao. Which is wrong. At sinasabi nila na yung lalaki daw na nakatagpo ng hidden treasure at yung lalaki na nakatagpo yung merchant na nakatagpo ng fine pearl ay ang Panginoong Jesucristo. Well, hindi yan. Di ganyan ang tamang interpretation na nung nakita ng Panginoon, yung treasure ay tayo, iniwan niya lahat, then tayo, tsaka niya tayo kinuha. Ang tamang interpretation na sinabi ko dito is this, that the treasure and the pearl is Christ Himself. Si Kristo mismo, yung treasure at yung pearl na tinutukoy ng parables na ito. It's about the gospel of Christ. It's about the grace and the kingdom of the Lord Jesus Christ. And again, sabi ko nga, ito yung pinapakita ni Christ sa kanyang mga kausap. Na ang kanyang sinasabi ay, ito ang kaligtasan. Ganito ang klase ng kaligtasan na dala-dala ko at matatagpuan mo sa akin. Now, kung ito ay about sa salvation, kung ito ay about sa usapin ng kaligtasan, ano yung makikita natin dito? And nag-iwan ako ng tanong kanina. What do you know about salvation? What do you know about the gospel of the Lord Jesus Christ? Kung tatanungin kita ngayon, anong pagkakaintindi mo sa gospel? Anong pagkakaintindi mo sa kaligtasan? Well, I give 3 important truths na makikita natin dito sa ating passage. And nakita natin kaninang umaga, yung unang katotohanan about salvation is this, that Jesus, that the gospel is a priceless treasure. Ang ebanghelyo, ang ating Panginoong Jesucristo is a priceless treasure. So, makita natin kanina na walang iba na may tatambay sa dakilang biyaya ng Diyos sa kaligtasan na nakay Kristo Jesus. And bilang mga nagsasabi na tayo ay mga Kristiyano, is hindi dapat nakikita lang ito sa ating pananalita, kung hindi kita sa ating pamumuhay, kita sa ating pagsunod, yung ating mga pinaniniwalaan. That to be a Christian, to be a disciple of the Lord Jesus Christ means you obey Christ. You obey Him. That's the distinctive mark of a true Christian, of a true follower of the Lord Jesus Christ. Someone who obeys the Lord. And ganito ba ang iyong Christian life? Ang iyong bang buhay ay nakikitaan ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo? And nahamon tayo kanina na sinabi natin that there is nothing precious than the Son of God. There is nothing precious than the gospel of the Lord Jesus Christ. And to have Christ is to have everything. Ang magkaroon ka ng Kristo sa buhay ay pagkakaroon ng lahat ng iyong pangangailangan. And I challenge everyone, since Jesus is the most important treasure, give up your all joyfully for Christ. Give up all. But with joy, not just, sige, si Christ naman pala yung greatest treasure, give up ko na ito. Hindi, kundi joyfully. Kung mapapansin ninyo, yung dalawang lalaki, hindi sila nag-atubili. Walang pagdadalawang isip sa kanilang pagtagpo dun sa treasure. Hindi sila nagdalawang isip na ibenta ang lahat. So that's the first thing. Since Jesus is the most important treasure, give up your all joyfully for Christ, because the gospel, because Christ is a priceless treasure. Now, ano yung pangalawang bagay? Kung ito ay about sa salvation, ano yung pangalawang bagay na makikita natin dito sa ating binasang
passage. So the second thing is this: salvation is still hidden to many. Yun yung makikita natin. Ang kaligtasan ay nakatago pa sa madami. Now, if you can see the preciousness of Christ, kung nakita mo yung preciousness ni Christ, yung ganda ng gospel, yung ganda ng salvation, the second truth is sad. Ang pangalawang katotohanan na makikita natin dito ay nakakalungkot. If it is a treasure, but according to the parables, the man, both of them, hindi nila alam yon. Hindi nila alam. There's a pearl out there, but this merchant didn't know it. That's true, mga kapatid. Salvation is a treasure that is hidden, still hidden to many. Kung maalala ninyo, nung tayo ay nag-host ng isang camp, joint host yata yun, sa mga countryside. Ano yung theme ng ating camp nun? Parables. Truth hidden in plain sight. And nakikita po ba natin ito? Itong precious salvation na meron tayo ay still hidden sa maraming tao. Now, anong tanong na pwede nating ibigay dyan? In what ways this treasure hidden to many? Brother John, paano mo nasabing nakatago ito sa madami? Now, it is hidden to many because many have never heard about the treasure. Many have never heard about the gospel of Christ. Sadly, many people have not even heard the name of the Lord Jesus Christ. Marahil ang naririnig pa nilang Jesus ay yung madalas magamit na pangalan na walang kabuluhan. Kapag nanood ka ng mga palabas, lalo kung ito ay mga pang-Hollywood na palabas, the name Jesus Christ ay ginagamit nila sa walang kabuluhan. And maybe, itong mga hindi pa nakakarinig ay malapit sa'yo. Maybe, mahal mo sa buhay. Maaring katrabaho mo, kaklase mo, kaibigan mo. Ito'y nakatago pa po sa kanila dahil hindi pa nila ito naririnig. And also, it is hidden because perhaps many have heard, but they have not heard the gospel clearly explained. Maaaring naririnig nga nila, pero hindi nila naririnig yung gospel na may katapatang pangangaral. Try asking people of this question, or even ask those who are professing Christians. Ask them, what is the gospel? Try mo silang tanungin, ano yung gospel? Ano yung pagkakaintindi mo sa gospel? Then listen to them, to their answer carefully. Then you might realize that many have not yet heard the gospel clearly explained to them. Meron silang iba't ibang sagot o ideya about sa gospel. Pag tinanong tayo, what are the ingredients of the gospel? So, baka mahirapan tayong sagutin. That's why it is still hidden to many, mga kapatid. Ito'y nakatago pa rin sa kanila. It is hidden to many because many have never heard. It is hidden because perhaps many have heard, but they have not heard the gospel clearly explained. And it is still hidden to many because they have heard the false gospel. Madalas nilang maririnig ay ang naririnig ng mga tao na madalas ngayon ay yung kanina ko pang sinasabi na health, wealth, and prosperity gospel. And sadly, many of us, maaaring naririnig, nakikinig ka niyan at baka nabibless ka pa. Without asking, is it biblical? Is it the true gospel of the Lord Jesus Christ? Ayan ang madalas, pag may nakausap ka ng mga tao, ito yung kanilang
perspective, ito yung kanilang belief, ito yung kanilang naririnig na ebanghelyo. Ang yumaman, ang magkaroon ng malusog na pangangatawan, ang magkaroon ng lahat ng mga pangangailangan ko sa buhay. That's the gospel. Well, I tell you, that's not the gospel. Hindi yan ang ebanghelyo. Kaya naman, the treasure that Jesus speak of is still hidden. Still hidden to many. And kung pupunta ka sa Bible, it is hidden to many dahil bagamat naririnig nila ito, but they are unable to see its true value. Hindi nila talaga nakikita yung value. And many church goers, ganito, bagamat Sunday by Sunday naririnig nila yung gospel, but hindi nila makita yung value, hindi nila makita yung pricelessness ng gospel. Yung preciousness ng gospel, they are unmoved. Why? Because they cannot see. Their eyes is still blinded. Yung treasure na meron sila pa rin ay yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga ambition sa buhay. Yun yung treasure na meron sila. That's why Jesus said to Nicodemus, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Hanggat hindi ka pa na-regenerate, na born again, hindi mo makikita yung kaharian ng Diyos. And that's the reason why many people ay hindi pa rin ito nakikita. Tataka tayo, bakit kaya ang daming mga tao ang ayaw makinig ng gospel? Ang simple ng gospel, makasalanan ka, kailangan mo si Kristo, manampalataya ka, patatawarin ka niya, sumunod ka ng may pagsunod. Ang simple, kung iisipin, ba't di nila makita? Eh, ang sagot naman po kasi ng scripture dyan is this. Bulag. Bulag sila sa kasalanan. And I hope, kaisa ko kayo dyan dahil naranasan nyo sana yan. Na nung ilang beses kayong sinera ng gospel bago nyo talaga tunay na maintindihan ito. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans chapter 10 verse 14, ano sabi ni Pablo doon? Ang sabi ni Paul, how then shall they call on Him? Paano sila tatawag kay Jesus? In whom they have never believed? And how shall they believe in Him? Of whom they have not heard? And how shall they hear if no one preach the gospel to them? Ganyan kaganda. Kaya nga susunod doon, oh how beautiful is the feet of someone who brings the gospel. Ganun kakailangan yung ebanghelyo. Mapalad tayo kung patuloy tayong nakakapagbahagi ng gospel. And I could say that one of the reasons why many people are hidden pa rin ito sa kanila dahil we fail to proclaim the gospel to them. Hindi natin na-share yung gospel. Question is this, why? Bakit kaya hirap na hirap tayong i-share sa kanila yung gospel? Pero yung mga nagbebenta ng internet dyan, papasukin ka pa niyan sa bahay nila para lang i-entertain ka. Pero tayo, ramdam natin na hindi tayo ganoon. That's why, marahil, ang tanong na pwede kong ibigay at i-challenge sa inyo sa pangalawang punto is this. Are you really seen? Have you really seen the true treasure of the kingdom of God? Talaga bang nakita mo na yung gospel, yung preciousness, yung pagiging priceless ng kingdom, ng gospel, ng Panginoong Jesucristo? Talaga bang nakita mo na si Christ ang iyong summum bonum? Lagi kong ginagamit yung Latin words na yan kasi napakaganda niyan. Ang ibig sabihin lang ng summum bonum is your highest good. Is Christ your highest good? Talaga bang si Kristo yung pinagmamalaki mo na meron ka sa buhay mo? And that's my challenge. Have you seen the true treasure of Christ, of the gospel, of the kingdom of God? And it leads us sa pangatlong punto.
Ano yung pangatlong katotohanan na makikita natin dito? Una, that Christ is a priceless treasure. Pangalawa, that this treasure is still hidden to many. But the third one is this: salvation is a treasure that may be found. Salvation is a treasure that may be found. Sabi dyan sa verse 44, the kingdom of heaven is like the treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. And also sa verse 45, sabi dyan, again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. That is the good news, mga kapatid. Here is a treasure. Bagamat marami pa ang hindi nakakakita nito, pero ang sinabi ng Scripture, matatagpuan po ito. Ito ang gustong ituro dito ng Panginoon sa parables na ito. Makikita natin na yung dalawang lalaki na ginamit sa parabola, sa talinagang yan, ay natagpuan nila. Natagpuan nila yung treasure, natagpuan nila yung fine pearl. Hindi nila ito alam before, pero natagpuan nila. And katulad ng napakarami pang mga tao sa kasaysayan, natagpuan nila ito at nagsusumigaw sila, I am redeemed by the blood of the Lamb, saved by grace, purihin ng Diyos. Yan ang katotohanan. Ang kaligtasan. Itong treasure na ito, mga kapatid. Itong fine pearl na ito ay matatagpuan. Makikita natin dito sa parables na ito, ng matagpuan ito ng mga lalaki. Ano mapapansin natin sa mga lalaking ito? They were surprised. Surprised with joy. Nagtatatakbo pa yun nung nakita niya yung treasure. Treasure! Nagtatatakbo pa yun. Kailangan ko itong treasure. Hindi na yung nagdadalawang isip. And thank God, mga kapatid, that this treasure may be found. May be found in the Lord Jesus Christ alone. In Christ alone, matatagpuan itong treasure na ito, itong kaligtasan na ito, hindi sa mabuting gawa, hindi sa relihiyon, o kung ano man na pinaniniwalaan mo before, santo, santa pa yan, o maging ang sarili mo, o maging yung baptism na ginawa sa iyo, hindi dyan matatagpuan yung treasure, matatagpuan yung treasure sa Panginoong Jesucristo. That's why, brethren, brothers, friends, seek the Lord. The Bible says, seek the Lord while He may be found. Why? Seek Him now because there is a limited time. Limitado lang ang oras. Darating ang araw, mawawala ka sa sanlibutan nito. And when you die, walang second chance. Tapos na yung paghahanap. But while He may be found, I challenge you, seek Christ. Seek Him. Maring busy ka ngayon sa mga kinakaabalahan mo sa buhay. Pag-aaral, pagtatrabaho, sa loob ng bahay. Maganda po yan. Maging tapat tayo, saan man tayo tawagin ng Panginoon. Pero kung wala ka pa kay Kristo, nasaan ka man, let me give you an example of some people that found Jesus while doing their daily routine. Alam niyo po ba yun? Na kahit hindi sila ganoon ka-eager, yung biyaya ng Diyos, yung treasure na ito, ay dumating sa kanila while doing their daily routine. One of those examples ay si Pablo. Di ba, si Paul? Busy siya sa trabaho niya. Ano yung trabaho ni Paul? Mag-persecute. Punta nga siya, di ba? Nasa road siya ng Damascus. May pupuntahan siyang lugar kung saan doon ipe-persecute niya yung mga followers ni Christ. But then, habang nandun siya, nakatagpo niya ang Panginoong Jesucristo.
And another one is yung Samaritan woman. Yung Samaritan woman, kung nagbabasa ka ng Bible, mababasa po yun sa gospel account. Yung Samaritan woman na yun, ay, anong ginagawa niya? Nagigib. Nagigib ng tubig. Pero doon ay nakatagpo niya ang Panginoong Jesucristo. And even the Philippian jailer. Philippian jailer, busy-busy yun, nagbabantay kay Pablo sa mga nakakulong doon. Pero nung nagka-earthquake, kita niya, nakabukas na yung pintuan ng kulungan ni Pablo. Sisigaw siya, gagawin nga, magpapakamatay na ate. Susubo niya na nga yung espada na kapit-kapit niya. Pero sumigaw si Paul, nandito kami. Huwag patayin yung sarili mo. And then nung nakita niya yun, doon itinatagpo siya ng Panginoon. So let me challenge you. Wala ka pa kay Kristo. Matatagpuan mo yan. Kung lalapit ka kay Jesus. Kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Kung ikaw ay talagang susunod at magsisisi sa iyong mga kasalanan. This treasure, this gospel, ay matatagpuan mo kung magtitiwala ka sa Panginoong Jesucristo. Now, let me go back dun sa tanong ko kanina. What does it mean? Now, what does it mean to be a Christian? What does it mean to be a follower of Christ? Let me ask you to open your Bible. Invite you to open your Bible sa Luke chapter 9. Luke chapter 9, verse 23. What does it mean to be a Christian? Sabi dito ni Christ, in verse 23, Luke chapter 9, and He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Brethren, that's what it means to be a Christian. Deny yourself. Take up your cross. Forsake all. And follow Christ. Wala sa edad. Sabi matanda ka na, huli ka na sa ganyang paghamon, brother John, no. As long as na may hininga ka, deny yourself. Take up your cross. Take up the cross. Forsake all. And follow Christ. And pwede mong tanong ngayon, is it even worth it? Talaga bang worth it ang sumunod kay Kristo? Kung ito ba yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, susunod ka kaya? Would you? Well, ang sagot is makikita rin natin dun sa parables. Magiging madali lang yan sagutin. Kung kagaya ka ng dalawang lalaki sa parables na nakita natin. Binenta nila lahat. Binenta nila lahat. Iniwan lahat. Dahil nakita nila yung ganda, yung preciousness, yung value, yung pricelessness ng gospel. Ng treasure. Kung tunay mong nakita yung ganda ni Kristo, yung pagiging precious ni Kristo, hindi mahirap sa iyong sumunod. Hindi mahirap sa iyong i-deny ang sarili mo sa loob o sa labas ng iglesyang ito. Dahil nakita mo na ito si Christ, yung treasure na napakaganda. So I challenge, again, everyone of us, sama po ako dito. Sikapin pa natin na makita yung preciousness ng gospel. Sikapin pa natin makita yung preciousness ni Christ
Sikapin pa nating makita yung preciousness ng kaharian ng Diyos. Mas asamin natin yung dakilang kagandahan ng Panginoong Jesucristo. Nasa end. Let me end sa isang kwento na mababasa mo sa libro na sinulat ni John Bunyan na pinamagatang Pilgrim's Progress. Well, meron ito sa YouTube na animation. Pwede nyo ipanood sa mga anak nyo. Or pwede rin kayo. May isang senaryo doon na tinanong ni Obstinate and ni Pliable si Christian, yung bida, kung bakit handa siyang iwan ng lahat para sa kanyang pinaniniwalaan na Celestial City. Yung kasi yung pupuntahan ni Christian, yung nalaman niya na may Celestial City, yung nabasa niya yon, maybe that is the Bible, dun sa kwento na yon, handa siyang iwan. Nagtanong itong si Obstinate and si Pliable, bakit handa mong iwan ng lahat para lang sa pinaniniwalaan mo na Celestial City at sa hari nito? To the point na even yung kanyang asawa at mga anak ay kanyang iniwan. Dahil hindi nila nauunawaan. And ito yung sabi ni Christian. Sabi niya kay Pliable at kay Obstinate, dahil walang may papantay. Dahil walang may papantay sa mga pangako ng hari ng Celestial City. And it pictures yung truth na walang may papantay sa pangako ni Kristo na kaligtasan sa lahat ng lalapit at susunod sa Kanya. So mga kapatid, I hope and pray na naging hamon sa atin itong parables na ito. Makita nawa sa atin na talagang ang gospel ang ating greatest treasure. At bagamat ito'y nakatago sa iba, kapalad tayo dahil sa biyaya ng Panginoon ay natagpuan natin ang biyaya at ang kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Naway dalhin tayo nito sa patuloy na pagsunod at pagkamangha sa dakilang regalo at treasure na nakay Kristo. Let's pray. Panginoon, salamat pong muli. Salamat po dahil ang mga salita mo ay tunay po na pagkain ng aming mga kaluluwa. We thank you, Lord, dahil inalpak mo yung mga truths sa parables na aming pinagbulay-bulayan sa umagang ito at sa kaninang umaga at ngayong hapon. At sabi ko nga po, Panginoon, yung mga salita mo po ay napakayaman. Hindi namin kayang ubusin, hindi namin kayang exhaust yung words. Yung mga salita, kukulangin ng isang araw or even ang aming mga buhay kung amin lamang itong matapat na pag-aaralan. Ngunit salamat dahil sa mga katotohanan na napakinggan namin. Sapat ito upang hamunin kami na sumunod ng may pagtitiwala, to deny ourselves, take up our cross and follow you. Lord, di namin kaya yon sa aming mga sarili. Ang biyaya mo pa rin at ang iyong awa pa rin ang siyang mag-enable sa amin para magawa namin yon. Kaya naman, hindi Lord, we owe all things sa iyo. Walang sa amin, wala kaming ambag sa lahat ng meron kami. Ito'y dahil lamang sa iyo. Nawa ang iglesyang ito ay patuloy na makita yung ganda ng Ebanghelyo, hindi lang sa loob ng 4 na sulok na ito, kung hindi sa amin ding pang-araw-araw na buhay. Yung mga nakita namin at narinig namin, dalhin kami nito sa patuloy na pagkamangha kay Kristo. At dahil doon ay mapipigilan namin ang aming mga sarili na gumawa ng kasalanan at maglingkod, mamuhay ng may katapatan at kabanalan. Lord, we thank you. We thank you po sa iyong mga salita. Nawa walang ibang naluwalhati kung hindi ikaw lamang. Purihin ka sa pangalan ni Jesus, ito ay aking dalangin. Amen.